ng Panginoon ay hindi nagbabago. Naniniwala mo ba tayo doon? Yes. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay nasa tamang lugar ngayon. Yes, God. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon ay karapat-dapat na pasalamatan, karapat-dapat na papurihan, dahil kahit kailan hindi nagpabaya ang Panginoon. Hindi siya nagkulang. Amen. Bagamat minima natin sa hindi, nagkukulang tayo. Lumalayo tayo minsan, pero ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Nananatili siyang mabuti sa atin. Amen? Kaya sa umaga pong ito, yanda natin ating puso. Dahil napakasarap po na namnamin ang salita ng Panginoon na nais niyang ituro at ipaunawa sa buhay po natin. Na ito ay dapat na may angkla sa ating mga puso, sa ating mga espiritu. Dapat hindi ito mawaglit sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Amen? Dahil ito po ay mapangahawakan po natin habang tayo ay nabubuhay. Kumbaga po, ang tinatawag na angkla, di po ba? Pag ang barko ay dumaon na yan, ibababa na yung angkla. Patunay yun na hindi na maglalayag o aalis pa. Amen? Kung saan nilapag ang angkla, mag-stay na yun doon. Hindi na magbabago ng tinatawag na lugar o pupuntahan. At kapag ang salita ng Diyos ay naitanim natin ng maayos sa ating mga puso, hindi tayo basta-basta mamumove ng bawat sitwasyon sa buhay. Amen po. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Psalm 107 verse 20, pinapauna niya yung salita niya. Kasunod nun, yung pagpapala. Gusto ba natin mapagpala? Dapat dumating muna yung salita. Dapat paniwalaan mo yung salita niya. Tanggapin natin yung salita ng Panginoon. Amen? Basahin natin. Psalm 107 verse 1. Ayan. Sabi niya po dito, O magpasalamat tayo sa Panginoon pagkat siya'y mabuti. Wagas ang pag-ibig at nananatili. Verse 2. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangang kanluran, timog at hilaga, doon kinuha. Mayroong, sabi po sa verse 4, ayan. Mayroon nang naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matitirhan. Verse 5. Wala nang makain, kaya't sila'y nagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Verse 6. Nang sila'y magipit, hindi po sa buhay tumapit sinabi, no? Ano sinabi po? Nang sila'y magipit, kay Yahweh sila tumawag. Amen? At dinilig naman, wait lang, relax. Sabi kang mabilis. Sabi po, at dinilig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Nakakasabay po ba? Mari ba dito muna ang paningin ninyo? Okay, verse 7. Inialis sila sa lugar na yaon at pinagtubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at dooy tumahan. 8. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Verse 9. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabubuting bagay o mabuting bagay. Verse 10. Sa dakong madilim, may mga nakaupo na puspos ng lungkot, bilanggok sa dusa, at sa kahirapan, sila ay nagapos. Tuloy natin. Ang dahilan nito ay sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos, mga payo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. 12. Nahirapan sila, pagkat sa gawain sila'y hinagupit. Sa natamong hirap ng sila'y bumagsak, ay walang lumapit. Sa
Sa gitna ng hirap, anong ginawa po nila? Kay Yahweh sila ay tumawag at dininig naman yaong kahilingan na sila'y iligtas. Sa dagong madilim, sila'y hinango sa gitna ng lungkot at ang talikala sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. 16. Binawasak niya maging mga pinto na yari sa tansok, ang rehas na bakal ay binabaluktot kung kanyang mahipo. 17. May nagkasakit o nangagkasakit dahil sa kanilang likong. Anong sabi po? Kaya sila nagkasakit. Ayun. Dahil merong tinatawag po na maling pamumuhay na ginagawa. Amen? Minsan kasi yung sakit, tandaan natin ha, pinapahintulutan ng Diyos, minsan magkasakit tayo para tayo ay i-remind, paalalahanan, anak, may pagkakasala ka sa akin. May pagkukulang ka. Amen? Mamaya, usapan natin yan. Dahil sa pagsuway, ano nangyari sa kanila? Ang dinanas nila ay mga kahirapan. 18. Anumang pagkain na makita nila, di na magustuhan. Ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. 19. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila sa kahirapan, sila ay tinubos. 20. Ito po yung paulit-ulit kong sinasabi. Sa salita lamang sa kanyang pahatid, sila ay bumalik at naligtas sila sa kapahamakan, sana ay darating. Last verse po, 21. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Palain po ang pagkabasa ng buhay at mapagpalang salita ng Panginoon. Ano po ang atin pong tinatawag na paksa sa umaga pong ito? Steadfast love endured forever. Ayan. Ang ating pong pag-usapan ay patungkol po sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Ito po yung nais ko pong maunawaan nating lahat at nais ipaunawa ng Panginoon na yung pag-ibig ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, hindi nagbabago. Ayan. Basahin natin ang tinatawag na English translation, verse 1. Oh, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endured forever. Verse 2. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble. Verse 3. And gathered in from the land, from the east, from the west, from the north, from the south. Verse 4. Some wandered in desert waste, finding no way to the city to dwell in. Verse 5. Hungry and thirsty, their soul fainted within them. Verse 6, dito tayo mag-stop. Then they cry out to the Lord in their troubles. He delivered them from their distress. 7, He lead them by the straight way. Tell them, reach a city to dwell in. Okay, tignan po natin ang tinatawag na verse 1. Emphasize po natin yung steadfast love. Ano po ang tinatawag na kahulugan ng steadfast? Ano po ang meaning po niyan? Ang meaning po ng steadfast ay firmly fixed in place or immovable. Sabi nga natin, immovable. Not subject to change. Ayun. Yung love ng Panginoon ay ano daw po? Firm. Fix, hindi magbabago. Amen po. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago. Pinaniniwalaan po ba natin yan? Sabi po dito, not subject to change. Kahit anong sitwasyon pagdaanan natin, hindi magbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po. At yung pag-ibig ng Diyos, kinalintulad po sa tinatawag na bundok. Meron po ba kayo nakitang bundok na yung nandyan sa harapan yung bukas na sa likod naman? Ganon yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi nagbabago. Amen?
Kung ang bundok nandyan ngayon, mananatili yan dyan magpakailanman. Amen po. At dapat nating maunawaan, mga kapatid, kung gaano po kalawak at kalalim yung pag-ibig ng Panginoon upang ito po ay atin pong mapanghawakan. Ito ay ating masandalan. Now, ano po ba ang background ng 107? Ng Psalm 107? Ano po ba ang background po nito? Ang mga Israelita po, sila po ay tinatawag na sinakop ng bansang Babylonia. Okay? Ngayon, dahil po sila ay sinakop ng mga taga-Babylonia, ang mga Israelita po ay inalipin. Okay? Pinahirapan po sila. Pinilanggo sila. At ang iba sa kanila po ay nagkandamatay. Amen? Hello? Ngayon, kung kayo po ay nasa sitwasyon ng mga Israelita, nasa maganda po ba silang kondisyon? O hindi? Hindi. Amen? Ang kanila pong kalagayan ay hindi maganda. Kasi nga po, merong tinatawag na umaalipin sa kanila. Merong nagpapahirap sa kanila. Ang pagkain nila kulang. Ang kanilang mga katawan ay laging pagod dahil pinagtatrabaho sila ng matinding hirap. Naunawa po ba natin? Kaya hindi po maganda yung kanila pong tinatawag na pinagdadaanan. Pero bagamat ganon yung kanilang sitwasyon, ganon yung kanilang pinagdadaanan, naalala nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya nabanggit yung tinatawag na verse 1. Ano sabi sa may verse 1? Tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Ano sabi sa verse 1? Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Ipases mo natin yung kabutihan ng Panginoon. Bakit? Sa kabila ng kanilang pagsuway, sa kabila ng kanilang pagkakasala, sa kabila ng kanilang pagtalikod sa kanilang pangako sa Panginoon, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Hindi lang mabuti ang Diyos, meron pa siyang dinagdag. Ano po sabi? His steadfast love endured forever. Yung pag-ibig ng Panginoon ay magpawalang hanggan. Walang katapusan yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? At yung pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago yun dahil sa kasalanan ng mga Israelita. Are you listening? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago yun dahil tumalikod sila sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago yun dahil inaalipin sila ng mga kaaway nila. Hindi magbabago yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Bakit po? Sila ay pinili at tinawag ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo yan, ikaw ay pinili at tinawag ng Panginoon. Kaya hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Naniniwala ba tayo pinili tayo ng Diyos? Tinawag tayo ng Panginoon? Ang sabi po ng Galatians, ang mga Hudyo at saka mga Hintil ay wala ng pagkakaiba. Lahat ng sumampalataya kay Kristo, ang Hudyo at saka mga Hintil, ay pantay-pantay na sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po ng mga mananampalataya ngayon, dapat nating maintindihan na yung pag-ibig ng Diyos hindi magbabago. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat ito ay may angkla sa ating mga espiritu, may angkla sa ating mga puso, upang ano po, hindi na tayo lumayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng kanta, lumayo ka man sa amin. Pero yung pag-ibig ni Lord, hindi magbabago. Naniwala ba tayo dyan? Kahit lumayo ka sa Panginoon, tulad dito mga Israelita na to. Di ba? Yung kanilang pamumuhay, ang layo sa Panginoon. Kaya nga sila nagkandahirap, nagkandagutom, kaya sila naalipin. Dahil merong paglabag, merong pagsuway na ginawa sa Panginoon. Kaya apat na bagay po ang ating pag-uusapan ngayon. Number 1, give thanks to the Lord with all your heart. Sabihin nga natin, with all our heart. Yan yung number 1. Number 2. Ayan. His steadfast love endured forever. Yan ang number 2. And number 3, they cry out to the Lord. And number 4, the power of God. Okay, simulan po natin sa tinatawag na give thanks to the Lord. Bakit kailangan nagpasalamat ng mga Hudyo sa Panginoon? Bakit kailangan nila magpasalamat? Ang sabi sa verse 2, tingnan natin sa verse 2, ito po yung sagot. Ayan, let the redeemed of the Lord
whom He has redeemed from the hand of the enemy. Sino po yung niredeem? Sino po yung tinubos, niligtas? Ang mga Israelita. Saan? Sa kamay ng mga Babylonian. Naintindihan po ba natin? Dahil sila ay inalipin sila, pinahirapan sila, binilanggo sila. Ano ginawa ng Panginoon? Tinubos, niligtas sila. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Verse 1, because of His steadfast love. Dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon, yung bayang pinili niya, hindi siya pumayag na manatili sila sa ganong kalagayan. Naintindihan po ba natin? Kaya mga kapatid, maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kasi kung tutuusin ng mga Israelita, yung kanilang pamumuhay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi sila sumusunod sa salita ng Panginoon. Hindi nila sinusunod yung kalooban. Dapat lang talagang maranasan nila yun. Amen? Kumbaga, consequence yun sa lahat ng kanilang pagsuway, sa lahat ng kanilang paglabag sa kalooban ng Panginoon. Deserving sila na maalipin, na magutom, na mahirap, na maghirap. Bakit po? May paglabag silang ginawa. Pero bakit sila tinubos ng Panginoon? Bakit sila inalis ng Panginoon doon? Dahil mahal ng Panginoon ang mga Israelita. Sa buhay po natin. Amen? Marami tayong paglabag, pagsuway, pagtalikod sa Panginoon. Pero nananatili yung pagtubos, pagliligtas ng Panginoon. Nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hello? At yung pag-ibig ng Diyos, hindi katulad ng pag-ibig ng asawa mo. Pag-ibig ng katabi mo. Pag-ibig ng magulang mo. Hello? Kaya nga, ang sabi mo nun, yung love ni Lord endure forever. Kaya kay Lord lang may forever. Sabi mo sa other mo, kay Lord lang may forever. Di ba? Mga kabataan, hanap ng forever. Huwag niyo muna hanapin yung si Lord muna hanapin mo. Kaya sa Kanya matatagpuan ng totoong forever. Amen? Bakit kailangan magpasalamat sa Panginoon? Dahil tinubos ang mga Israelita mula sa pang-aalipin sa kamay ng mga Babylonian. Mga kapatid, hindi biro yung pinagdaanan ng mga Israelita. Hindi madali yung kanilang pinagdadaanan habang sila po ay nakabilanggo. Ano sabi po sa tinatawag na verse 3? Sa sariling bayan, ano nangyari sa kanila? Sila'y tinipon at pinagsama-sama mula sa silangan, kanluran, timog, ilaga, doon sila kinuha. Verse 4, tignan niyo po yung kalagayan nila dito. Mayroong naglumagak sa ilang dako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirhan. Verse 5, wala nang makain, kaya't nagutom sila, nauwaw sila, ang katawan nila ay lupaypay at labis silang nakaranas ng panghihina. Bakit nila pinagdaanan yan? Bakit po? Bakit nila naranasan yan? Dahil po sa pagsuway. Consequence ng pagsuway, pagkakasala nila. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos na maranasan nila yan? Gusto ba ng Diyos na maranasan nila yan? Hindi. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos na maranasan? Para ma-realize ng mga Israelita na mayroong Diyos na ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago sa kanila. Alam niyo po, minsan talagang kailangan natin dumaan sa realization ng buhay. Amen? Dapat ma-realize talaga natin yung buhay na hindi ito lang patungkol sa atin. Hello? Ito ay patungkol sa Panginoon. Na yung pag-ibig niya kahit anong mangyari, hindi nababawasan at hindi magbabago para sa iyo at para sa akin. Ang sarap namin po niya, no? Na marirealize mo na merong Diyos na nagmamahal sa akin. At yung pag-ibig niya pang walang hanggan, at hindi magbabago yung pag-ibig ni Lord kahit matigas yung ulo ko, kahit kasalanan ako, kahit minsan hindi ko sinusunod yung salita niya, yung love ni Lord nandun pa rin. Pero ang nakakalungkot lang, bagamat mahal tayo ni Lord, may pagdadaanan tayong mga consequence because of our disobedience. Hello? Example, mga magulang. Yung mga anak nyo, pag nagkamali, pinapalo nyo. Nagbago ba yung love nyo? Mahal nyo pa rin sila. Tama po ba? Yung mga anak nyo hindi nakikinig,
Hindi dahil pinagsasabihan, hindi dahil pinapagalitan, pinapalo, hindi na natin mahal. Hello? Mahal natin sila, kaya nga natin ginagawa sa kanila yun eh. Hindi pa ito maintindihan ng mga wala pang pamaanak Panginoon. Amen? Pero minsan, kailangan nilang masaktan para ma-realize nilang, mahal namin kayo. At ganun ang gustong sabihin ng Diyos sa mga Israelita. Kailangan niyong maranasan, mabuto, mauwaw, magkasakit, hanggang malagay kayo sa bingit ng kamatayan para ma-realize nyo, kailangan nyo ako. Amen. Amen? Para ma-realize nyo, mahal ko kayo, kaya pinahintulutan kong maranasan nyo yan. Ano sabi po sa may verse 2? He is good. Wala tayong makikita sa Diyos na kasamaan. Mabuti siya. Lagi naririnig na, God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Amen? Pero minsan, pag i-evaluate natin yung buhay natin, yung mga nangyari sa buhay natin, bakit parang wala sa plano ng Diyos itong mga nangyari sa buhay ko? Bakit parang ang papangit ang mga nangyari sa buhay ko? Hindi dahil hindi ka mahal ni Lord. Mahal ka ni Lord. At yung love, pagmamahal ni Lord, di nagbabago, sabi ng Bible, di ba? Amen. Kaya dapat dumating tayo sa point na tayo talaga ma-realize natin na it's not all about me. It's all about the love of God for me. Hello? Kaya kung lagi natin titignan ng sarili natin, ang sitwasyon natin, ang pinagdadaanan natin, ang daming dahilan para ma-discourage. Pero tuwing titignan mo yung pag-ibig ng Panginoon, mas maraming dahilan para bumangon, magsimula at magpatuloy. Amen? Kaya yung mga tinubos ng Panginoon, ano ang response? Give thanks to the Lord with all your heart. Literal po yung pang-aalipin sa kanila. Ngayon nga, ano nangyari sa Israelita? Sa Israel ngayon. Di ba may gera? Kalaban ng Gaza? Amen? At ang tinatawag na Hamas? Amen? Pero yung love ng Panginoon sa mga Israelita, di nagbabago yun. Mahal sila ng Panginoon. Kahit may pagsuway, may pagkakamali, may paglayo, mananatili yung love ni Lord. Pero ang nakakalungkot, dadanas sila ng consequence dahil sa mga desisyon nila sa buhay. Mga maling desisyon. Nagbago ba yung love ni Lord sa kanila? Hindi. Bakit pinahintulutan ni Lord yun? Para ma-realize ninyo, mahal ko kayo, kaya ako pinahintulutan yan. Na walang ibang makakatulong sa sitwasyon ninyo, makakapag-alis sa sitwasyon ninyo, kundi ako na nagmamahal sa inyo. Amen? Hello? Kaya masarap po yan din tulad dito yung mga magulang. Di ba yung mga nanay, mga tatay, pag po kayo panghinaan ng loob, mga anak, pag kayo pinapagalitan, pag kayo pinagsasabi, pag kayo dinidisiplina, dahil mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Amen? Kaya nila ginagawa yun, mahal nila kayo. Ayaw nila kayong mapahamak. Ayaw nila kayong masaktan. Ang tanong ko po, gusto ba ng Diyos sa mga Israelita na maalipin sila ng mga Babylonian? Gusto ba? Hindi yung kalooban ng Diyos na magutom sila, mahirapan sila, manghina ang katawan nila dahil sila inaalipin. Hindi gusto ng Diyos yun. Sino ang pumili nun? Same sa buhay natin. Lahat ng nangyari sa buhay natin, tandaan niyo po, yung pag-ibig ni Lord ginagbabago. Mahal niya tayo. Pero ano man ang nangyari sa buhay mo, sabi mo sa katabi mo, pinili mo yan. It's your choice. Pero ang good thing, kahit nandiyan tayo sa hindi magagandang sitwasyon, present ang Panginoon. Amen. Andun siya. Amen? Kaya na tuwing tumatawag ang mga Israelita sa Panginoon, to the rescue lagi ang Panginoon. Bakit? He is good. His steadfast love. Good. Kahit ang daming pagsuway, ituloy natin. Ano sabi sa may verse 5? Wala silang makain, kaya't nagutom sila, nauhaw sila, ang katawan nila ay nanlupaypay, labis na nanghina. Ano sabi sa verse 6? Nang sila'y magipit sa kumbay, hindi para sa kumbay. Nang sila'y magipit. Kaya kapag ikaw ay nagigipit sa natural man, sa spiritual man, ang tanong, sino bang nanggigipit sa atin? Ang diablo, gusto niya tayo laging gipitin.
Gusto niya laging nakawin ang lahat ng meron tayo. Are you listening? Gusto ng Diablo nakawin yung kapayapaan mo, nakawin yung financial blessing mo, yung good health mo, gusto niya nakawin. Are you listening? Nagkakaintindihan po ba tayo? Mga kapatid, buksan niyo ang inyong puso isipan. Napakahalaga po nito. Pag naunawa mo yung love ng Panginoon hindi magbabago sa'yo, wala kang dahilan para hindi magpatuloy sa pananampalataya. Amen? Mabubuhay ka sa ibabaw ng mundong ito na magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya. Dahil naiintindihan mo yung love ng Panginoon. Amen po. Ang sabi sa verse 6, nagipit sila. Sila'y tumawag at dinig. Take note. Ang tanong, yung mga Israelita ba, dapat silang tulungan sa kanilang pinagdadaanan? Dapat pa silang tulungan. Dahil sila'y may kasalanan pinagagawa, may consequence. Nagutom, nauwaw, naalipin, nagkandasakit sila o nagkaroon ng sakit, nanghihina na yung kanilang katawan. Pero tignan niyo po yung ginawa nila dito. Pinili nilang lumapit, tumawag kay Yahweh. At sa gipit nilang sitwasyon, sa kanilang kalagayan, ano ginawa ni Lord? To the rescue ang Panginoon. Bakit na ginagawa yun? His love endured forever. His good. And same sa buhay natin. Kapag tayo nagpapatuloy na lumabag sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, asama na may consequence yan. Pero darating yung point, tatawag ka pa rin sa Panginoon. Eh, kasi marirealize mo, hindi ito patungkol sa akin. Ito ay patungkol sa Panginoon. Bakit, Pastor? Dahil may mga bagay po tayong hindi kayang kontrolin. Naniwala ba kayo dyan? Hindi natin kaya kontrolin ang mga sitwasyon, mga mangyari sa buhay natin. Pero hindi mo kaya, pero si Lord. Kaya ang sabi sa atin, He is in charge. Kaya niyang kontrolin. Kasi siya yung may kapangyarihan. Amen? Kaya maintindihan po natin, kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, ang response natin, buong puso magpasalamat. Amen? Kasi yung pagpapasalamat sa Panginoon, yan na nagbibigay kagalakan sa kanyang puso. Naranasan niyo na bang pasalamatan kayo? I-appreciate kayo? Hello? Katulad ng pastor appreciation. Thank you sa inyo guys. Napalain kayo ng Panginoon. Hindi ko kalala kung sino kayo. God bless you. Amen? Kung nananalang, pinag-pray ko sila, Lord, sino man sila. Bless mo sila. Malalim pa kayo. Di ba, ang sarap sa puso i-appreciate? Kaya minsan yung mga ina-appreciate, umiiyak-iyak pa. Di ba? Kasi nag-overflow yung joy sa puso nila. Kaya maintindihan po natin mga kapatid, ang kinasasabi ka ng Panginoon na lumabas sa iyong mga labi ay ang buong pusong pasasalamat. Ayaw ng Diyos na maging ingrato tayo. Alam niyo ba yung salitang ingrato? Walang utang na loob. Pagkatapos ka pagpalain, di ka malang magpasalamat kay Lord. Pagkatapos tugunin yung mga prayer mo, di ka malang magpapasalamat kay Lord. Hello? Kaya sabi sa verse 2, napakaganda nung sinabi sa verse 2. Balikan natin yung verse 6. Let the redeemed of the Lord say so. Yung mga tinubos, yung mga niligtas, ano sasabihin nila? Pasasalamat. Tinubos na ba tayo ng Panginoon? Yes! Kaya napakalaking kagalakan na tayo ay tinubos ng Panginoon. Saan tayo tinubos? Tayo mga makasalanan, dapat lahat tayo papunta ng impyerno. Sabi ng Romans 6, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At ang pinangtubos ng Panginoon sa iyong buhay, sa aking buhay, na walang kabuluhan, sabi ng 1 Corinthians, ay ang buhay ni Kristo Jesus. Sabi ng Gitlan, 1 Peter. Ito yung shinare kahapon ni Teacher Sheikh. Tignan natin sa 1 Corinthians. Dahil nais ng Panginoon, bigyan natin ng pansin na tayo ay tinubos ng Panginoon. Ginawa niya yun dahil sa kanyang pag-ibig. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ano sabi sa verse 18? Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang. Ano daw po? Basahin natin lahat. Hindi 1 Peter chapter 1, 18. Unang Pedro. Mga kapatid, maganda po ito. Namnamin natin yung sustansya nito. Ano sabi po?
Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhan, pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ano daw po yung pamumuhay natin dati? Nung di pa tayo mananampalataya ni Kristo? Walang kabuluhan. Kahit na mabuting tao ka, hello, hindi mo inapakan ang buhay ng tao, ibang tao. At hindi ka sumasampalataya kay Kristo, ang buhay natin dati walang kabuluhan. Pinaniwalaan natin yan? Yes. Lahat tayo, sabi ng Bible. Anong sabi po niya? Ang ipinangtubos sa inyo, hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, 19. Kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siyang korderong walang batik at walang kapintasan. Anong pinambayad sa atin? Sa buhay natin walang kabuluhan. Sa buhay natin makasalanan. Ang dugo. Bakit ginawa ni Kristo yun? Romans 5 verse 8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo noong tayo'y mga makasalanan pa. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, napakahalaga mo sa Diyos. Hallelujah. Sino naniniwala dito mahalaga siya sa Panginoon? Amen. Sino naniniwala na mahalaga sa Panginoon? Amen. Ano sabi sa Romans 5? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Bakit ginawa ng Diyos yun? Dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Ang dugo ni Jesus ang naging pambayad para ikaw ay matubos, ako ay matubos sa walang kabuluhang kong pamumuhay at magkaroon ako ng pag-asa na tumanggap ng kaligtasan at mga pangako ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay naligtas sa pamagitan ni Kristo, let the redeemed say so. Magsalita ka at simulan mo, pasalamatan ang Panginoon. Amen? Lord, salamat po. Ako'y niligtas mo. Sa dagat-dagatang apoy, sa kapahamakan. Ang mga Israelita, sila'y nagpapasalamat dahil niligtas sila sa kamay ng mga Babylonia. Sila'y nakauwi sa kanilang bansa, nakapagsimula sila uli, nakapagtataguli sila ng kanilang pamilya. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay ligtas at patuloy na iniligtas ng Panginoon sa lahat ng mga gipit na sitwasyon, let the redeemed of the Lord say so. Kung ikaw ay patuloy na nililigtas, tinutubos ng Panginoon, patuloy mo siyang salamatan. Amen? Mabuhay tayo. Naalala ko yung isang libro ni Pastor Willie Chua. Ang title ng book niya, Thanks Living. Namumuhay para magpasalamat. Nabubuhay para magpasalamat. Bakit po? Kasi minsan ang mga bibig natin, ang lumalabas, puro reklamo, puro problema. Pero tinuturo ng Panginoon, ang maging mukhang bibig natin ay papasalamat. Sino naniniwala pag ikaw ay nagpasalamat, may ginagawang mabuti ang Diyos sa buhay? Di ba nung si Jesus gumawa ng himala? Dalawang isda. Pero tignan natin yung miracle. Pagkatapos niya magpasalamat. Hello? Anong prayer niya? Ama, nagpapasalamat ako. Amen? Sa mga tinapay na ito. Pagkatapos siya ipagpasalamat, ano nangyari sa tinapay? Mga isda. Nag-multiply. Amen? Dumami ang isda, dumami ang mga tinapay. Kaya kung nais po natin na patuloy na maranasan ng miracle, ugali natin magpasalamat. Pagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Lahat na nangyayari, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po. Hello, nandiyan po ba kayo? Kaya lagi po tayong magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Saan binanggit yan? Una sa verse 1. Sabi sa verse 1, O magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Psalm 107 verse 1, Psalm 107 verse 8. Ano sabi sa verse 8? Kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Anong dahilan ng mga Israelita para magpasalamat? Hello? Ano ang dahilan nila para magpasalamat? Tinatanong ko kayo. Sila'y iniligtas. Amen? Sila'y tinubos sa kamay ng mga Babylonian o sa pangaalipin ng kanilang mga kaaway. Next, verse 15. Ano sabi sa verse 15?
Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Ano ba pong verse? Verse 21. Kaya dapat naman kay Yahweh magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Isa pa pong verse. Verse 22. Dapat din dumulog na dalay handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit ng may. Tayo ba'y ligtas na? Tayo ba'y nakaranas sa pagliligtas ng Panginoon? Eh dapat pag umaawit tayo, nagpupuri tayo, sa sumasamba tayo, sa katabi mo, dapat may kagalakan. May kanta nga, di ba? May galak. Pero pag may galak, ay tuwa. Wow, galak na galak, ha? Kasi hindi nila naunawaan yung pagliligtas ng Panginoon. Hello? Hindi nyo po ba napapasin? Paulit-ulit na binabanggit, magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat. Isa pang verse, verse 31. Ano sabi sa verse 31? 107:31. Mayroong naglayag sa lulang barkuma, sa hangad maglakbay. Tama ba? 31, 31, 31. Ayan. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Paulit-ulit na sinusulat ni David, magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat. Bakit? Dahil sila'y nasa gipit na sitwasyon, malapit na silang mamatay, ang iba'y nakabilanggo na, anong ginawa ng Panginoon? Verse 2, sila'y niligtas sa gipit na sitwasyon. Inalis sila ng Panginoon sa gipit na sitwasyon. Amen po. Anong response ng mga Israelita? Magbalik ng pasasalamat. Kaya lagi po natin punahin ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin para makapagbalik tayo ng. Kasi pag hindi mo na nakikita yung mga ginagawa ng Diyos, nakahangahangang bagay sa buhay mo, hindi na pasasalamat ang lalabas sa bibig mo. Reklamo na. Amen? Naalala niyo yung kwento sa aklat ng Luke, chapter 18 or 17, kung daw nagkakamali. May 10 kitongin. Pinagaling ng Panginoon. Amen? Amen. Pinagaling ba ng Panginoon? Amen. Niligtas sa karamdaman. Ano sabi ni Jesus? Hindi ba 10 ang pinagaling ko? Hindi ba 10 ang tumanggap ng kagalingan? Bakit isa lang ang bumalik nagpapasalamat? Anong inaasahan ng Panginoon? Inaasahan ng Panginoon lahat ng pinagpapala niya ay babalik sa Kanya, papasalamat. Amen? Lahat ng pinagpapala niya. Sabi mo sa katabi mo, alam ko pinagpapala ka ng Panginoon. Sige po, sabihin mo. Sabi mo, alam ko pinagpapala ka ng Panginoon. Kasi tayo, ang isip natin pagpapala, pera-pera eh. Mga kapatid, ang nakakadalo ka sa gawain na isang pagpapala. Amen? Ang malulusog ang mga anak mo at malalakas kumain, isang pagpapala yun. Amen po. Kaysa naman yung anak ko nasa ospital. Kaya inaasahan ng Panginoon, babalik ka sa Kanya, magpapasalamat. Amen? Kaya inaasahan nila, magpapasalamat ka. Huwag natin laging dalahin ang ating paningin sa mga bagay na wala tayo. Kasi yun ang pumapatay ng ating pasasalamat. Yung problema ang pumapatay ng pasasalamat natin sa Panginoon. Yung kawalan, yung karamdaman, yung pumapatay ng ating pasasalamat sa Panginoon. Kaya ang tanong, ano ba yung mga pumapatay ng pasasalamat mo sa Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, di ba, in advance, hindi nyo pa natatanggap ang inyong pinapanalangin, magpasalamat na kayo. Amen? Magpasalamat na. Hindi mo pa natatanggap yung mga pinapanalangin mo, yung inihiling mo. Ano sabi ni Lord? Magpasalamat ka na.
Pero tayo, ano madalas natin nakikita? Yung wala tayo. Kaya ano nangyari? Yung pasasalamat natin, unti-unti namamatay. Hanggang napapalitan ng reklamo, daing sa buhay, mga negatibong sitwasyon na lumalabas sa bibig natin. Amen po. E sabi mo sa katabi, huwag kang papaya na hindi ka magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kahit may problema, may kawalan, may dahilan pa rin para magpasalamat. Hello. Alala ko yung sa breathing, sabi ng Panginoon, even in the darkest hour, still God is success. Kahit sa panahon na napakadilim ng buhay mo, puro problema, nandun si Lord, present si Lord doon. Kaya meron ka pa rin dahilan para magpasalamat. Hello. Pinagpala yung sa kung may sakit, gumaling. At gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat tayo pinagpapala ng Panginoon. Iba't ibang pagpapala man yan. Dapat mag-umapaw ang ating puso ng pasasalamat na may kagalakan. Dahil yun lang ang nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Doon lang siya maliligayan sa pasasalamat mo. Kaya huwag mong pipirin ang Panginoon pagdating sa pasasalamat. Amen. Sabi nga ng Bible, count your blessing. Para ano po, makapagbalik ka ng papasalamat. Amen. Amen po ba? Amen. At ang good thing po, habang tayo nagpapasalamat, may himala ng ginagawa ang Panginoon. Tulad ng ginawa ni Jesus sa aklat ng John chapter 5. Habang siya'y nagpapasalamat sa Ama, tinataas niyang 5 tinapay, 2 isda, patuloy naman ang gumultiply ang pagpapala. Amen? Ang kapatid, kung sa blessing na meron ka ngayon, hindi mo kayang pasalamatan ng Lord, ang Panginoon, paano niya i-multiply yan? Hello? Ano mang blessing meron ka? Kung hindi mo kayang pasalamatan ng Panginoon, sa ano mang meron ka, paano pa pagpapalain ni Lord ang iyong buhay? Paano ka pa niya dadagdagan? Bakit? Sa maliit na, di mo kayang pasalamatan ng Panginoon. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ugaliin natin na maging grateful sa Panginoon. Exercise natin. Asawa mo, pinagtimpla ka ng kape. Pasalamatan mo, love, thank you. Practice mo. Amen? Binigyan ng kaperasong candy ng kapatiran. Say thank you. Ang sarap sa puso no, di ba? Kahit candy lang na-appreciate ka. Amen? Kasi yung iba, binigyan ng candy. Wala pa panulak dyan. Bagay, mas makapal, mas matibay, di ba? Kapal ng mukha, no? Pag nga binigyan, naghanap ka pa. Hello? Ugaliin po natin mga kapatid. Dahil tinubos tayo ng Panginoon sa kamay ng Diablo. Kinuha niya tayo sa dilim, dinala niya tayo sa liwanag. Kinuha niya tayo, papunta na sana tayo ng impyerno, dinala niya tayo sa liwanag. Amen po. And number 2, not only give thanks to the Lord with all our heart. Number 2, ito po yung dapat nating maintindihan. Learn to cry out to the Lord. Matuto tayong tumawag sa Panginoon. Sino dito nananalangin? Nananalangin ba tayo? Huwag niyo pong i-underestimate ang kapangyarihan ng prayer. Amen? Kung may mga prayer ka na ng tinugon ni Lord noon, mas lalo magiging buhay ang prayer life mo dapat ngayon. Bakit? Napatunayan mo na. Ano sabi ng Bible? Taste and see that the Lord is good. Naranasan natin yung kabutihan ni Lord. Naranasan natin pakinggan yung prayer natin. Amen? Tumutugon si Lord. Kaya dapat mas lalong maging buhay ang ating buhay pananalangin. Amen po. Nasa lipit silang sitwasyon. Hindi nila pinayagan na wala silang gagawin. Niligtas sila ng Panginoon. Sumaklolo ang Panginoon sa kanila dahil tumawag sila sa Panginoon. Paano kaya kung hindi sila tumawag sa Panginoon? Hindi sila lumapit sa Panginoon, ano pwede mangyari sa kanila? Ang iba sa kanila, nagkandamatay na. Hello? Alam niyo po ba, ang hindi pananalangin ay sinyales ng pride. At ang pride hindi galing kay Lord. Kaya galing yun? Kay Satan. Ilagay natin sa isipan natin yun. Kapag hindi ako nananalangin,
nananalangin, it means ako'y nagmamalaki sa Panginoon. Kaya ko itong masolusyonan, kaya ko itong malagpasan, kaya ko itong ma-overcome ang pinagdadaan. Hindi mo kaya, kapatid. Hindi natin kaya. Kaya nga binigyan niya tayo ng assurance, come to me. Come to me. It means matuto kang tumawag sa Panginoon. Matuto tayong lumapit sa Kanya. Pero sabi ng Jeremiah 33, call to me. Napakasarap pong pangako nito. Basahin na natin yung Jeremiah 33 verse 3. Sa lahat ng nananalangin, i-memorize niyo po itong verse na to. Para kapag ikaw ay nananalangin, meron kang paniniwala na ang Diyos ay sasagot, na ang Diyos ay tutugon sa panalangin. Amen? Kahapon sa mga nag-prayer and fasting, umaasa ba kayo ng tinugunan ni Lord ang prayer ninyo? Amen. Say Amen. Kaya, mag-celebrate ka na, magpasalamat ka na sa Panginoon. In advance, Lord, thank you po. Ano sabi na, kung mananalangin kayo sa akin, pakibasa nga po ng malakas, tutugunin kita. Paano kung hindi ka nagpipray? Gusto niyo bang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ninyo sa buhay? Manalangin ka. Kung gusto mong baguhin ng Panginoon yung asawa mo, ipanalangin mo siya. Kung hindi ka masaya sa trabaho mo, ipanalangin mo ang trabaho mo. Babaguhin ng Panginoon yan. Bakit? Ano sabi ng Bible? Luke 1. To those who believe, all things are possible. Kaya yung mga nananalangin, yun po yung tinatawag na pagpapractice ng kanilang pananampalataya. Doon nila na-i-exercise yung pananampalataya nila sa pamamagitan ng pananalangin. Hello? Gusto natin maligtas yung pamilya natin? Tumawag ka sa Panginoon. Hello? Example, itong church. Tayo nagpipray pagawang simbahan. Naniniwala ka ba na mapapagawa natin ito? Umimi po kayong lahat. Pag hindi ka umimi, hindi kita papasukin sa susunod. Naniniwala ba tayo na ang Diyos ang magpo-provide? Amen. Proven and tested na yan. Sabi ni Lord, Philippians, and my God shall supply. Pero kung hindi ka mananalangin, walang isusupply ang Panginoon. Hello. Alala ko nung nakaraan, sabi ko sa misis ko, wala na akong, gusto ko lang wala na akong polo. Ulit-ulit na lang yung polo ko. Sabi ng miss ko, mag-pray ka lang. Ano? Ginamit siya ng Panginoon. Binigyan niya. Bakit sino pa mo nang gagamitin? Malamang asawa mo. Kaya nga siya kinakausap ko eh. Amen? Sabi rin sa kapatid, Pastor, parang ang jackpot sa suot mo. Kasi ganito suot ng mga jackpot eh. Iglesia, di ba po? Ano? Okay po ba? Hallelujah. Bakit? He will supply kapag nanalangin. Ano man ang wala ka kung mananalangin ka, sasagot ang Panginoon. Sabi niya, kung, that is conditional. Kung mananalangin ka, sasagutin ka ng Panginoon. Eh, paano kung hindi ka manalangin? Worship team, nagpipray kayo ng mga bagong instrument, expect answered prayer. Hello. Eh, paano kung hindi ka mag-pray? Anong tutugunin ni Lord? Hello. Kaya sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka. At para po ma-exercise ang ating pananampalataya, kailangan mo lagi mag-pray. Kilala niyo si Peter and John? Acts chapter 3. Alas 3 ng hapon, pupunta sila sa simbahan. Hindi lang sila isang beses pumunta sa simbahan. Tuwing alas 3, it means araw-araw sila pumupunta sa church para manalangin. At araw-araw din nasa labas ng pintuan yung lumpo. Hello? Dahil yung pananampalataya ni Pedro at saka ni Juan, dumating na sa maturity. Ayun. Tinawakan niya yung lumpo. Tinaas. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Amen? Kaya kapag lagi kang nananalangin, hindi pwede na hindi po na-exercise ang iyong pananampalataya. Learn to exercise your faith. Hello?
Ang ganda nga ng preaching sa atin ng linggo ni Pastora, di po ba? Galing sa wala ang lahat. Nangyari sa natural. Dahil yung batas ng let ginamit. Kalimutan na natin. Ang ganda nun. Kaya pag wala kang sinabi mula sa salita ng Panginoon, nothing will change. Nothing will happen. Amen? Kaya yung dapat idinideklara, yung dapat sinasabi yung salita ng Panginoon. Diba? Let there be light. And what happened? In the spirit realm, meron ng liwanag. Hello? Tandaan niyo po ito. Lahat ng pinagpipray niyo sa spiritual, nandun na lahat. Hello? Lahat. Material blessing, spiritual blessing, lahat yun ay nasa spiritual. Pero hanggat hindi mo ginagamit yung batas ng let, walang manifestation sa natural. Amen kayo, yung song kanina napakaganda nun. Na you are forgiven. Pero tayo ay namumuhay parang hindi tayo pinatawad ng Panginoon. At wala nang umaitin. Alam ba natin pinatawad na tayo ng Panginoon? Sa lahat ng ating kasalanan? Kaya mabuhay tayo na nagpapasalamat sa Lord at mabuhay tayo na pinatawad ng Panginoon. Sino ba nagko-condemn sa atin? Si Satan. Kasalanan ka, di ka pa pinatawad ng Panginoon. Hindi totoo yun. His love endured forever. Sabi ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya gamitin natin yung batas ng let. Kaya pag meron kang salita ng Diyos, diba sabi ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Kung anong lumalabas sa bibig mo, napaka-powerful po yan. Napaka-makapangyarihan yan. Amen? Kapag lagi mo sinasabi, wala kang pera, nako, mauubusan ka talaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsasalita na wala kang pera. Ayaw mo maubusan. Amen? Huwag kang magsasabi na magkakasakit ata ako. Huwag mong sasabihin yan. Hello, sa bahay namin may nagsalita na nadidepress ako. Nilibyo ko kagad in Jesus' name. Kinakansila ko yan. Pangalan ni Jesus. Spirit yun eh. It means, ini-invite mo yung spirit of depression sa bahay nyo. At maraming Kristiyano hindi aware dito kung anong atmosphere meron sa bahay nila. Kaya pagpapasok ko sa isang bahay, parang, ang bigat-bigat naman, hindi ako komportable dito. Bakit merong kakaibang espiritu na kumukubago sa bahay natin? Hello? Kaya anumang espiritu kumukubago na hindi galing sa Panginoon, gamitin mo yung pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, we rebuke spirit of depression in Jesus' name. Amen? Gamitin natin. Then ang ganda po ng salita ng Panginoon. Napaka-makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya walang magbabago sa buhay natin kung hindi tayo tatawag sa Panginoon. Walang magbabago. Walang saklolong darating, walang pagliligtas na darating, walang pagpapalang darating pag hindi ka tumawag sa Panginoon. Hello? Nandyan po ba kayo? Ano sabi sa verse 6? Sa 107 verse 6, nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay nagigipit, huwag kang sa Bombay kumapit. Dito na ng Bombay sa ating pupunta? Meron? Hallelujah. Alam niyo kung bakit lalo kang gigipitin? Araw-araw kang guguluhin. Binti, maniningil, binti. Pag nagigipit, kanino tayo nalapit? Kay Yahweh, sa Panginoon. Bakit kay Yahweh tayo nalapit? Ano sabi po dito? Sila'y tumawag at dininig sa gipit na lagay at sila'y iniligtas. Kaya kung ikaw ay nagigipit, tumawag ka kay Yahweh. Aalisin ka niya sa gipit na sitwasyon, iniligtas ka niya sa gipit na sitwasyon. Pero kung hindi ka tatawag sa Kanya, yung kagipitan mo na pinagdadaanan, na nararanasan, mananatili ka. Tandaan niyo po, hindi kalooban ng Diyos na magipit tayo. Hindi kalooban ng Diyos. Bakit sila nagipit? Dahil may pagsuway, dahil may pagkakasala. Amen po ba? Hallelujah. Isa pa po, verse
7. Ano sabi sa verse 7? Inalis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan sa tuwirang dinala sa payapang lungsod at tumahan. Ano ginawa po ng Panginoon po dito? Inalis sila sa gipit na sitwasyon at dinala sila sa kanilang dating bayan. Hello? It means, ni-restore ng Panginoon yung buhay ng mga Israelita. Binalik sila sa dati nilang tinitirhan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po nais po natin na i-restore ng Panginoon ang buhay natin. Alisin tayo sa gipit na sitwasyon. Alisin tayo sa kakulangan. Learn to cry out to the Lord. Matuto kang tumawa. Manalangin. Amen? Hallelujah. Kapag natutunan mo pong manalangin, walang sitwasyon ng buhay mo na pababayaan ka ng Panginoon. Amen? Kaso tayo, nasanit kasi tayong magtiwala sa mga tao sa paligid natin. Mas may makakatulong siya. Nakakatulong si ganito. Pero ang katotohanan, hindi na-develop yung faith mo sa Panginoon. Kasi umasa ka na sa tao eh. I-try niyo po talaga ito mga kapatid. Halimbawa, gipit ka. I-try mo talaga manalangin. Manampalataya ka ng buong puso. He will supply. He will provide. Kagaya po, nasa prayer mountain ako. Kami. Habang nananalangin ako, may naririnig ako eh. I-bless mo si ganito. I-bless mo si ganito. Ulit lang na halaga. Bago pa magsimula, i-bless mo yun. I-bless mo. Ito, Lord, mamaya ko i-bless ko siya. Bakit? Siguro nananalangin yun. Hindi naman mamumusak ang Diyos sa kanyang lingkod kung hindi nanalangin siguro yun. Hello? At ito pa ang good thing mga kapatid. Sabi ng Bible, the wealth of the wicked will transfer to the righteous. Yung pagpapala ng mga masasama at makasalanan, kanino ibibigay? Sa righteous. Kaso nowadays, ano ginagawa ng dyablo? Yung kasaganahan ng mga anak ng Diyos, kinukuha ng dyablo at ibinibigay sa anak ng dyablo. Na hindi dapat mangyari yun. Amen po? Hello, dyan po ba kayo? Kaya sa buhay po natin mga kapatid, learn to cry out to the Lord. Manalangin ka talaga. Amen? Huwag agad yung nasa isip ng mangungutang. Alisin nyo sa isip niyo po yun. Sinasabi ko to dahil proven and tested na po ito. Amen? Dapat mananalangin ka. Siyempre sa pananalangin, maniwala ka talaga. Itupi mo yung tuhod mo, Panginoon. Amen? Para po maranasan mo talaga na buhay at kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Verse 15. Ano sabi sa verse 15? Sorry. Wait lang. Verse 8. Ano sabi sa verse 8? Tama po ba yun? Cry out. Wait lang kayo. Verse 13. Ano sabi sa verse 13? Anong ginawa nila? Sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila tumawag at dininig naman yaong kahilingan na sila'y anong ginagawa ng Panginoon kapag may tumatawag sa Kanya? Ayun. Dinidinig ng Panginoon. Pinakikinggan ng Diyos. Verse 19. Ano sabi sa verse 19? Sa ganoong lagay, sila'y tumawag kay Yahweh. Ano ginawa po ni Yahweh? Sila'y hindi tinulugan ha? Tinulungan. Kasi minsan pag may problema, ang tingin natin siguro natutulog ang Panginoon. Pag may kakulangan tayo, siguro di nakikita nila ng pangailangan ko. Hindi po totoo yun. Ang Diyos ay laging handang tumulong. Ano sabi po dyan? Tinulungan sila at sa kahirapan, sila'y tinubos. Ano daw po? Sa kahirapan, gusto mo natin maranasan yan. Sa kahirapan tayo tinubos. Sa anumang kahirapan, tayo ay tutubusin ng Panginoon kung tayo lamang ay tatawag sa Kanya. Kaya po yung kahirapan, yung kakulangan, yung kagipitan, ang susi para matutukan, tumawag sa Panginoon. Amen? Ako po bilang pastor, naniniwala ko ng buong puso, hindi ka
ka mananatiling nagkukulang at naghihirap. Yung kalagayan mo ngayon, pagdadaanan mo lang yan para maging buhay na patotoo pagdating ng kanya. Amen? Hello? Kaya panalangin mo talaga, Lord, alisin niyo kami sa kahirapan. Sino dito nagpipray ka niyan? Lord, ayoko manatiling. Alala ko pag ako nanonood ng mga documentary, kadalasan sinasabi nila, mahirap ang maging kahirap. Di ba po? Mahirap po ba? Mahirap. Pero merong susi para alisin tayo ng Panginoon. Ano pa sa susi? Manalangin. Tumawag ka sa Panginoon. Amen? Tumawag ka. Napakaganda po itong pangako na to, verse 19. Namnamin natin yan. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Gusto ba natin maranasan na pagliligtas ng Panginoon? Tumawag tayo sa Panginoon. Amen? Manalangin tayo sa Kanya. Nandiyan po ba kayo? Next. Anong verse po yan? Verse 19. Praise God. Verse 28. Ano sabi sa verse 28? Last verse. Sabi po dito, nang nababagabag kay Yahweh sila ay, yung word po na nababagabag, nababalisa. Okay? Dinilig nga sila. Ano pong nangyari po dito? Dinilig nga sila at sa kahirapan sila'y, hallelujah, iniligtas. Amen? Kaya, ugaliin po natin na tumawag sa Panginoon. Amen po ba? Tumawag tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Dahil siya po ay sumasagot. Siya ay tumutugon sa atin pong mga panalangin. Amen? Siya ay sumasagot. Kaya maunawaan po natin, number 1, matuto tayo magpasalamat sa Diyos ng buong puso sa Kanyang pagliligtas. Amen? Number 2, matuto po tayong manalangin, tumawag sa ating Panginoon. At tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Amen? Ililigtas tayo ng Panginoon. Next po, the power of God. Sino po dito naniniwala na ang Diyos ay may kapangyarihan? Siya ay makapangyarihan. Yung hindi mo magagawa, magagawa ng Panginoon. Yung imposible sa iyo, posible sa Panginoon. Kaya matuto tayong tumawag sa Kanya. Amen? Matuto tayong tumawag sa Panginoon. Dahil yung pag-ibig ng Diyos pang walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Saan po binanggit yan? Verse 29. Sa verse 29 po, ang nangyari po dito, ang barko po nila, hanggang verse 42. Mahaba po yan. Kwento ko na lang kung ano po nangyari dyan. Nakaranas po sila ng bagyo sa karagatan. Halos masira ang barko nila. Bakit? Gusto nilang tumakas sa mga kaaway nila. Intindihan po ba natin? Gusto nilang umalis, takasan ang mga kaaway nila. Pero ang ginawa ng Panginoon, habang nasa karagatan sila, ang barko ay sinasalpok ng malakas na alon. Anong ginawa ng Panginoon? Pinatigil niya ang bagyo. At ang mga Israelita ay nakarating sa kanilang paroroonan. Dahil sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kilalanin natin ang Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Naniwala ko ba tayo makapangyarihan ng Panginoon? Amen. Pag hindi mo kinilala ang Diyos na makapangyarihan, hindi mo mararanasan kapangyarihan ng Panginoon. Kilalanin natin. Alam mo yun, parang sa tingin ko wala nang pag-asa. Wala nang magbabago. Pero kinikilala mo siya, Lord, makapangyarihan kang Diyos. Sabi na kanina ng exhorter natin, di ba? Brother Mark. Yung paglikha ng langit at lupa, parang nilatag niya lang na kortina. Hindi gano'ng kadali yun. Naranasan niyo ba maglatag ng kortina? Ang dali lang, di ba? Gano'n niya ginawa ang langit at lupa sa pamagitan ng kanyang salita. Bakit? Makapangyarihan ng Panginoon.
Kaya sa buhay po natin mga kapatid, ilagay natin sa ating puso-isipan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Yung hindi mo magagawa ng Panginoon. Amen? Naniniwala po ba tayo? Yung hindi mo magagawa ng Panginoon. Kaya, umasa tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sino dito magtitiwala sa Panginoon? Ulitin ko po, huwag nating kalilimutan ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Hindi magbabago. Sabi mo nga sa sarili mo, mahal na mahal ako ng Panginoon. Naniniwala niyo po ba yan? Na mayroong Diyos na mahal ka. Mahal na mahal ako ng Panginoon. At yung pag-ibig ng Panginoon, sapat na yun para pumanatag ka sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. Amen? Amen po ba? Kaya huwag po natin kalilimutan. Sabi nga ng awitin, yung pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Kaya balikan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sino dito nagagalak alam mo mahal ka ng Diyos? Yung magandang pangarap ang Diyos para sa iyo. Yung magandang kinabukasan ng Diyos para sa iyo. Kaya yung sitwasyon mo ngayon, panandalian lang yan. Sa ayaw mo at sa gusto, magbabago yan. Magbabago yan. Amen? Kung, number 1, natututo ka magpasalamat sa Panginoon. Number 2, kung tatawag ka sa Panginoon. Amen? Tumawag tayo sa Panginoon. Dahil alam natin na siya lang ang may magagawa sa ating mga buhay. Dito po ako magtatapos na kapatid. Ang pag-ibig ng tao nagbabago. Kahit pag-ibig ng asawa mo, nagbabago yan. Pag-ibig ng anak, nagbabago. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi magbabago. Amen? Ilagay nyo na lang yung sitwasyon ninyo na para kang nasa pangpang ng dagat. Naranasan nyo na ba yan? Tumayo ka sa pangpang ng dagat. Tapos tinitignan mo yung dulo. Nakita mo ba yung hangganan? Ano lang ang nakikita mo? Tubig pa rin. Di ba? Di ba kayo? Tubig pa rin. Sana ganoon tayo. Tuwing tayo po ay nakakarasa ng mga sitwasyon sa buhay na di magaganda. Ang makita mo pa na pangwalang hanggan. Amen? Kasi tayo po ay dinubulag ng diablo sa maraming bagay. Sa kahinaan natin. Pag tinignan mo yung kahinaan mo, nako. Pag tinignan mo yung mga pagkakasalang, ang maling desisyon, mga nangyayari sa buhay, pag tinignan mo yan, hindi na pasasalamat ang lalabas. Reklamo na. Ba namang buhay ito? Wala na naman kami may sasabi. Ano ba namang buhay ito? Bayarin na naman ang kuryente, wala pa pang bayan. Saan ako kukuha? Alam? Pero kung babalik ka, alalahanin mo yung pag-ibig ng Panginoon, mapapanatag ka. Lord, alam ko, hindi mo kami papabayaan. Lord, alam ko, kayo ang magpo-provide para sa akin. Hello? Alam po ba natin yun? Sabi nga ng Panginoon sa aklat ng Luke, anak, lahat ng ari-arian ko ay sa hindi. Gusto ko po maka-breakthrough tayo dito sa verse na to. Ito po yung kwento nung sa prodigal son. Sinabi to ng tatay sa anak niyang panganay. Bakit? Ano sabi ng anak na panganay? Tay! Bakit hindi mo man lang ako binigyan kahit isang bisirong kambing para pagkatuwaan ng aming mga kaibigan? Samantalang yung kapatid ko, umalis, dinustay ang kayamanan. Tapos ngayon bumalik, pinaghanda mo pa, pinapatay mo pa yung mga matatabang baka natin. Samantalang ako. Ano sabi ng tatay? Sa anak niya, anak, lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Bakit sinabi ng tatay yun? Number 1, may relationship sila. Anak niya yun at tatay siya. Amen? Hello, nandiyan po ba kayo? Number 2, dahil mahal niya yung kanyang anak. Kung kayo mga magulang, may iiwan kayo sa anak ninyo.
Nagdadalawang isip kapag iwan niya. Huwag niyo utang ha. Ano ba pamana? Ibibigay mo ba yung pamana sa kapitbahay? Kaya naman bibigay yan. Isa ko, kung ako may pamana, iiwan kay sayo, halimbawa, pipirmahan ko yun ng maluwag sa puso ko. Alala ko yung isang pastor. Buti na lang hindi ako katulad na. Sabi ng pastor, yung mga anak ko, pag hindi nag-serve kay Lord, walang pamana. Eh, pinagpala talaga yung pastor. Kaya lahat ng anak niya takot na hindi mag-serve kay Lord eh. Bakit? Eh, walang makukuha pamana pag namatay yung tatay. Hello? Alam ba natin tayo ay tagapagmana ng Panginoon? Yes. Lahat ng meron siya. Atin din. Hello? So parang di ko kahit tanggapin ito. Nawain mo, lahat ng meron ng Diyos. Kaya nabinigyan niya tayo ng karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama. Tatay natin siya, Ama natin siya. Amen? Kung ikaw, nanay, tatay, may pagkain ka sa rep, ano gagawin ng anak mo? Hihintay ka ba para magpaalam? Kung ako anak, bubuksan ko agad ang rep. Kung anong pagkain nandyan, kakainin ko. Bakit? Anak ako. Amen? It means, lahat ng meron ng Panginoon, gusto niyang may enjoy natin. Kaso lamang, hindi natin naaalagaan yung relasyon natin sa Kanya bilang ating Ama. Hindi pagdadamot ng Diyos ang mabubuting bagay sa atin, mga kapatid. Hindi siya madamot. Sino po naniniwala hindi madamot ang Diyos? Hindi siya madamot. Kaya huwag natin kalimutan yung sinabi niya na lahat ng meron siya, gusto niyang ibigay sa atin. Hello? Gusto niyang iparana sa atin. Kaya nga pangako niya, bibigyan niya tayo masaganang buhay. Amen? Kaya i-acknowledge siya, ikaw ay aming Ama at kami iyong mga anak. Amen? So nga lamang minsan hindi mo ibigay ng Diyos ang bawat nasa ng ating mga puso, mga panalangin natin, dahil minsan mali ang ating mga motibo. Hello? Mabuti ang ating Ama na nasa langit. Mabuti siya. Ibibigay niya bawat kahilingan natin, lalo na makakabuti sa atin. Kaya namin natin yung sustansya na sinabi niya. Anak, it means binibigyan niya ng assurance yung anak niya, anak kita. Pag ako nawala, dalawa kayo magkapatid, may mana kayo matatanggap. Amen? And same sa Panginoon. Anak tayo ng Panginoon, lahat ng meron siya. Lahat. Atin din yun. Kaso nga lamang, kailangan nating matutunang humingi. Kasi yung panganay kasi hindi siya humingi eh. Anong hinihintay niya? Bigyan lang siya ng kanyang. Kaya sabi ng anak na panganay, hindi nyo man lang ako binigyan kahit isang bisirong kambing. Take note, hindi madamot ang tatay. Paano mo pa sabihin napatunayan na hindi madamot ang tatay? Yung anak na bunso, hindi pa nangihingi ng damit singsing. Binigay na ng tatay. Diba nung nakita pa lang sa malayo ng tatay, anak ko yun, nakayuko yung bata. Nakita ng tatay kasi matagal naghihintay tatay sa pagdating mo. Nung niyakap ng tatay, may sinabi kagad yung bata, tay, kailangan ko ng damit. Nagugutom ako, singsing, sandalyas. Anong ginawa ng tatay? Dahil yung pag-ibig ng tatay ay pang walang hanggan. Hindi nagbago yung pag-ibig ng tatay dahil nagkasala yung bata. Hello? Anong ginawa ng tatay? Kahit hindi mo sabihin, dahil anak kita, dahil mahal kita, lahat ng nawala, ibabalik ko sa iyo. Amen? Pero yung anak na panganay, tayo di mo man lang kami binigyan. Hello? Kaya ugaliin nating humingi sa ating Ama. Amen? Humingi. Kailangan mo ng, ano ba ang kailangan mo ngayon? Trabaho? Ano po? Pananalapi? Negosyo? Kapartner sa buhay? Tingin mo sa Panginoon. Hello? Anong kailangan mo ngayon?
Kung ako po hihingi sa Panginoon ngayon, ang ipapanalangin ko, Lord, bigyan niyo po ako ng marundok na pag-ibig sa iyo. Pag-ibig sa iyo, Panginoon. Bakit? Pag mahal mo ang Panginoon, isusunod niya lahat ang nasa ng iyong puso. Pag mahal mo ang Panginoon, lahat susunod niya. Amen? Naniwala ba tayo ang ating Ama na nasa langit ay mapagbigay? Kaya sabi mo sa katabi, huwag mong tipirin ang Panginoon sa paghingi. Huwag tipirin. Hello? Diba mamaya, tanghali, masarap na ulam. Hingi natin kay Lord, no? Lord, parang masarap yata magsinigang na buto-buto mamaya. Bigyan mo naman kami. Kaso lang din yung sarili mo, high blood ka doon. Lord, parang gusto ko yata ng pork chop. O kahit ketchup na lang muna, Lord. O na. No, anak tayo ng Panginoon. Amen? Sino dito naniniwala anak tayo ng Panginoon? Humingi tayo sa Kanya, hindi siya madamot. Ano man yan? Basta makakabuti sa ibibigay niya. Ang sabi ng Matthew 7, kung ang masasamang tatay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, gaano pa ang inyong Ama na nasa langit? Ang sabi po, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Hallelujah! E pag naunawaan mo, ikaw ay anak at siya ay iyong Ama, hihingi ka sa Kanya. Amen? Kasi po, katuwaan ng magulang na ibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Amen po ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Ako na lang po bilang pastor, bilang patag ko. Pag yung anak ko halos magkandasuka, nakakadidig, maligaya ako doon. Masaya ako. Bakit? Satisfied siya eh. Hanggang binabato na yung dede niya. Ipis, busog na busog, di ba? Hello. Ganun ang ating Ama, mas maligaya siya na ikaw ay nasa-satisfied sa lahat ng nasa ng iyong puso. And take note, yung ibibigay ni Lord makakabuti sa iyo. Hindi kasi sirain nun. Amen? Kaya minsan, hindi pa binibigay ni Lord, baka mamaya, hello, kaya mag-apuray, huwag madaliin. Ibibigay ni Lord, ako buong puso ko ito pinaniniwalaan. Ang buhay ninyo, time will come, patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kung magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya. Marami po kong kilala na talaga nung nagsisimula sa pananampalataya, hikahos talaga ang buhay. Hikahos talaga. Pero ngayon, talaga ang buhay nila pinapapaan. Hello? Hindi dun, aral ba sila? Hindi sila mga aral. Pero di ko sinasabi na hindi mahalaga mag-aral. Pero pinakita ng Diyos paano sila pinagpala. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kasunod kami. Pag tayo pinagpapala, ugaliin natin ito mga kapatid. Huwag tayong magmayabang. Bakit po? Nakasapat mamayabang natin, bawiin ng Panginoon. Amen? Pag pinagpapala, dahil to sa kabutihan ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon, ewan ko lang kung meron kami nito. Amen po. Ulitin ko po, dito ako magtapos bago tayo manalangin. Sabi ng tatay sa kanyang anak, basahin na natin yun. Kahit ito lang po, kabisaduhin nyo sa buong linggo, malaking bagay na po sa buhay spiritual natin. Luke. Hallelujah. Luke chapter 15. I pray maka-breakthrough tayo dito. Luke 15, verse 31. Ano sabi sa 31? Basahin na po natin. Sumagot ang ama. Ano sabi po ng ama? Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng ari-arian ko. Bigyan mo ng pansin yung lagi. Nasaan ba lagi yung anak? Nasa palasyo o nasa bukid? Ayun. Kaya hindi niya nagamit yung karapatan niya bilang anak dahil wala talaga silang relasyon. Ang totoong may relasyon, nag-uusap kayo. Ang totoong may relasyon sa Diyos, nananalangin na tumatawag sa Diyos. Hindi lang nagsisimba. Kaya nung dumating yung anak, kapatid niya, may sayawan, may celebration. Nasaan siya? Nasaan po siya? Nasa bukid. Pinagkatrabaho ba siya ng kanyang tatay?
Bakit di siya pinagtatrabaho? Prinsipe siya. May mga katulong sila. Pero ano sabi niya? Tay, pinaglingkuran ko kayo ng matagal na panahon. Pero bakit kahit isang kambing, hindi nyo kami binigyan? Maghihintay ka ba para bigyan? O manghihingi ka? Tay, may celebration kami ng mga kaibigan ko. Pwede po bang bigyan nyo kami ng isang bisiro? Amen? Sino dito, anak ka, talagang humingi ka sa nanay at tatay mo? Nay, pwede yung baon. Subok mo manghingi ng baon sa kapitbahay, bibigyan ka? Sagot po, Tay, wala na po akong sapatos. Manghingi ka sa kapitbahay, bibigyan ka? Sa tatay mo, manghingi ka. Siya magbibigay. Amen? Kaya lahat ng mga bagay na wala tayo at mga bagay espiritual na wala tayo, kanino tayo hihingi? Sa ating Ama na nasa langit. Kada na exhortation ni Brother Mark. Ang ating Ama nasa langit, anong ginagawa niya? Nakaupo sa kanyang trono, pinagmamasdan. Sabi ng Panginoon, nahihirapan na yung anak ko, ayaw pa tumawag sa akin. Nagigipit na, ayaw pa humingi sa akin. Ano magagawa ng Panginoon para sa kulungan tayo? Hindi tayo tatawag, hindi tayo lalapit. Amen? Hello. Ulitin ko po yung verse na yan. Anak, lagi kitang kapiling. Lahat na meron siya. Amen? Kaya sa pananalangin, ano man nasa ng puso mo, lakilakihan mo naman. Amen? Exercise your faith. Exercise. Practice mo talaga. Paano po nasasabi, Pastor, na na-exercise ko ang faith ko? Kapag lumalabas sa bibig mo. Panginoon, alam ko po, pagpapalain mo ang aming pamilya. Ganun dapat. Lord, ang mga anak ko, sila yung ulo, hindi mo. Makakapagtapos sila ng pag-aaral. Ang negosyo, Panginoon, na pinasimulan mo, pagpapalain mo to, palalaguin mo ito. Exercise yun. Amen? Kaya 4 na bagay, mga kapatid, ilagay natin sa ating puso. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Hindi magbabago. Kahit na lumayo tayo, magkasala, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Pero nakakalungkot lang, may consequence sa lahat. Number 2, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. With all our heart. Amen? All our heart. Number 3, matuto tayo tumawag, manalangin. Pag marunong kang manalangin, gagawa kay kilos ang Panginoon, sasagot ang Panginoon. Pang-4, ang Diyos ay makapangyarihan. May sapat siyang kakayanan, may sapat siyang kalakasan para sa kuluhan tayo. Amen? Mari ba tayong yumuko? Mari ba tayong manalangin? Simulan natin